treasure hunting, pang pelikula lang. Paano kung isang araw may makita palang gintong banga o lumang pera o artifact sa lupa mo? Sinong may karapatan doon? Ikaw ba o yung nakakita? Bago ka mag-daydream ng yaman, eto muna ang batas. Hello mga Conchava, Miss Natalie Concha vs. Concha Rigapi. Yes, may totoong batas po tungkol sa hidden treasures sa Pilipinas. At kung hindi mo to alam, baka mawalan ka ng milyon-milyon sa ilalim ng lupa mo. Una, ang hidden treasure belongs to the landowner. Kapag may natagpo ang kayamanan sa lupa mo, automatic sa'yo yan, syempre. Ikaw ang full owner ng treasure by law. Pero, kapag sa lupa ng iba nahanap, pati kayo, kung may nakakita ng treasure sa property ng ibang tao, by chance, 1/2 sa owner ng lupa at 1/2 dun sa finder. Pero tandaan, by chance. Hindi kasama yung pasikret na hinukay-hukay. Pero, kapag trespasser ang nakakita, wala po siyang share. Ikaw na may-ari pa rin ang entitled sa buong treasure. Yung trespasser, wala po siyang karapatan kahit siya mismo ang nakahukay. Kapag may scientific o artistic value, halimbawa, lumang artifact o historical gold yun, ancient pottery, ganyan, pwedeng kunin po yan ng state, pero babayaran nila ng just price. At ang bayad, hahatiin ayon sa rules na sinabi ko po kanina. So, yun po yung 100% sa owner kung siya yung nakakita, 50-50 kung nasa lupa ng iba. So, kung may narinig kang kwento, uy, may tunnel daw yung lolo, no? May ginto daw doon, tandaan, may legal process po at may hatian po talaga. Hindi ito simpleng hinukay-hukay lang. At hindi rin lahat ng nakakita ay may karapatan doon sa nahukay.